Magandang gabi po sa lahat. Ngayon ang unang episode natin ng ating programang GMC Sunday Series. So ito ang kauna-unahang linggo. At lagi akong gabayan ni God na ipagpatuloy itong programa na to at hinihiling ko na nandyan kayo, nakasuporta, nandyan kayo, samahan ako sa journey na to. Gagawin ko na maging meaningful yung topic natin bawat linggo. So, sama-sama tayo at hindi ko alam kung kailan to magtatapos, basta gagawin natin to every week. Dahil alam ko na marami sa atin na nahihirapan, maraming naghahanap ng solusyon, pero hindi nila mahanap-hanap. Kaya sana itong topic natin, itong series natin ay maging daan para sa inyong kinabukasan o sa pang-araw-araw ginagawa ninyo. So, ang series na to ay pangkalahatan para sa ating lahat. Topic natin ngayong linggo is palatandaan na tamad ang isang tao. Marami ang nagsasabi na ang tamad ay matalino daw. Pero para sa akin, depende. Depende. Kasi minsan, yung rason ng iba ay kapag tamad daw gumawa sa mga gawaing bahay, kapag makalat daw yung kwarto o paligid nila, ay mga matatalino daw yung mga tao na yun. So, para sa akin, itong topic na to, ngayong linggo, ay papatunayan natin na hindi yun totoo. Siguro kung magiging totoo man ay 2% lang. At yun ay applicable lamang doon sa mga tao na productive. So productive sila at mayroong dahilan na hindi na natuunan ng pansin ng oras yung paligid nila, yung kwarto nila, kaya makalat. Dahil meron silang pinupurso na skills. So, nagbibuild sila ng knowledge. Actually, yung knowledge nabibuild naman yan, di ba? So, para sa akin, ang tunay na matalino, hindi nagbabase sa kalat ng paligid o sa kalat ng kwarto. Dahil ang tunay na intelligent ay dapat malinis ang paligid, malinis ang tahanan, at malinis ang kinagagalawan para makapagtrabaho siya ng maayos. Kasi kung ano yung nilalaman ng puso natin at utak natin, yun din ang lalabas. Yun din ang makikita natin sa labas. Kumbaga, reflection. Diba? So, ang una, walang kusa sa gawaing bahay. Alam mo yung kahit simpleng gawain, paghugas ng pinagkainan, pagligpit ng ginamit na upuan, hindi magawang kumilos. Madalas pa itong iniiwan para ibang tao ang magligpit. At magpapanggap na busy para hindi makapagligpit. Diba nangyayari yan sa bahay, sa bawat tahanan.
Kaya minsan yung mga magkakapamilya ay nag-aaway dahil sa mga house chores na to. Na yung iba nahihirapan, yung iba nagsasacrifice, yung iba sila lang ang gumagawa araw-araw. Tapos yung iba, yun, walang kusa na gumawa. Kaya madalas yun ang problema ng bawat tahanan, bawat pamilya na nagsasama sa isang bahay. Dahil hindi sumusunod yung iba sa mga house chores ng may-ari ng bahay. So pangalawa, hindi marunong mag-ayos ng sarili. Magawang iligpit ang sariling higaan pagkagising. O itupi ang kumot at ayusin ang mga unan. Kalat ang gamit sa kwarto, mga damit na nakakalat kung saan-saan, at walang pakialam kung magulo ang paligid. Basta, komportable siya. Halimbawa, ang gamit kahapon nasa sahig pa rin. Kinabukasan nasa sahig pa rin. At ang dahilan, mamaya na. Diba? Madalas talaga nangyayari. Agree ba kayo dito, guys? Lalong-lalo sa mga kabataan, kapag inuutusan ng mga nanay o pamilya, kapatid, tatay. So, ang laging sagot, mamaya na. Yung mamaya na ay hindi na nangyari. So, ano nangyari? Nag-aaway, napagalitan. Nandoon nagsimula yung pag-aaway. Nandoon nagsimula yung hindi pagkaintindihan. Hanggang gumamot, hanggang patagal, paulit-ulit. So, nagiging mabigat yung isyo. Diba? Pangatlo, laging pinagpaliban ang pag-unlad. Paulit-ulit na gumawa ng dahilan para hindi makapagsimula sa self-education o skill improvement. Laging may salitang bukas na, pag may oras na, hindi ko pa feel, yun yung mga palusot nila. Pero kapag aliw o lakwatsa, kikilos agad. Lalo na kapag chinat ng kaibigan, wala na. Aalis na. At doon magpa-party. Halimbawa, may libreng webinar o online, pero mas pinili na manood ng series buong araw. Kaya, yung mga salita na sinasabi nila, halos karamihan nagsasabi na hindi contest ang buhay. Kumbaga sa Bisaya, hindi lumbaanay ang pag-asenso. Rason lang yon ng mga tao na tamad. Kaya gusto nila na i-delay muna yung pag-unlad. Doon muna sila kung saan masaya. At yung salita na yon na hindi lumbaanay ang pag-asenso ay applicable lang yun sa mga tao na nakapag-build na sila, na-build na nila yung sarili nila. Nakapagsimula na kahit na paulit-ulit sila nagkamali, paulit-ulit na nag-failed, pero hindi nag-stop, patuloy pa rin sila. Kaya nasabi nila na hindi lumbaanay ang achievement. Kasi malapit na nila marating yung sa kanila. Nasa process na sila. Pero yung mga tao na yung excuses nila ay hindi lumbaanay, hindi pa nagsisimula. Dahil nandoon pa sila sa mamaya na, bukas na, hindi pa feel. Diba? Dapat, mas inuuna ang aliw kaysa responsibility. Nauuna ang cellphone, nauuna ang laro,
nauuna ang social media o pahinga kaysa mga dapat unahin na matapos. Maaaring maraming gawain pero mas pinili na humiga, mag-scroll down sa kanilang social media o maglaro ng online games kahit may deadline. So halimbawa, may assignment o trabaho kinabukasan pero mas pinili ang bench watching hanggang madaling araw. So, maraming nawala. Maraming mawawala sa'yo kapag hindi mo pinush yung sarili mo, piliin yung responsibility. Alam nyo, tayong lahat ay tatanda. At hindi natin alam na kahit bata pa tayo, ay pwedeng magkaroon ng mga uncertainty. Pwedeng magkaroon ng mga bad surprises sa life. Example, sa health natin, knock on wood, accident. So, kapag mangyari yun, paano pa natin may pagpatuloy yung future natin? So, parang malabo na. Diba? Hindi nga nagawa noong healthy, bata pa, paano na kung meron ng mangyari? Diba? So, mahirap. Kaya, sa ngayon, bata ka pa, healthy ka pa, piliin ang responsibility. Mahirap. Siyempre, mahirap yan kapag bago ka pa lang. Pero, once na ginawa mo araw-araw, ay magiging disiplina na yan. Ay madali na lang sa'yo ituloy. Kasi, yung disiplina ay nabibuild yan sa consistency. So, yung disiplina, hindi mo na makikita. Hindi mo na namamalayan na ginawa mo na. Kasi, gumamot na sa'yo eh. Parang na-absorb na ng katawan mo o ng utak mo na hindi mo na iniisip na gagawin pero ginawa mo na. Kasi, na-build na sa sarili mo. Kaya, yun nga, mahirap sa simula. Siyempre mahirap dahil bago tayo, hindi natin alam. So, kailangan natin aralin para maging madali na lang sa atin. So, panglima, umaasa sa iba kahit sa simpleng bagay. Alam mo yung kahit kayang gawin, kahit kaya naman niyang gawin na mag-isa, pero iasa pa rin sa ibang tao. Yung para bang naghahanap lagi ng tagapaglingkod, kahit malino naman sa kanya na pwedeng gawin kahit mag-isa, kung gugustuhin. Halimbawa, uhaw. Pero, hihintayin pang dalhan ng tubig, imbis na tumayo at kumuha. So, minsan, ang katamaran, hindi minsan, madalas ang katamaran ang sisira sa ating kinabukasan. Ang sisira sa ating sarili, ang sisira sa bawat pamilya. Kasi, yung mga alam niyo na mga simpleng bagay, pero importante pala. Yung akala na simpleng bagay lang, pero napaka-importante sa bawat pamilya.
yung pagtutulungan, pagrespeto, at gawin ang responsibility para sa sarili. So, nakarelate ba kayo sa topic na to? Sa episode na to? Share nga sa comment section guys kung nakarelate kayo. At yun lang, magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo. Bye!